17 luxury vehicles at isang mamahaling motorsiklo na diskubre ng Bureau of Customs sa isang showroom sa Makati. Wala raw may pakitang dokumento ang dealership na nakabayad sila ng buwis sa pagpasok ng mga sasakyan. Tinatayang mahigit 300 milyong piso ang halaga ng mga ito at dapat nasa 100 milyong piso daw ang binayarang buwis. May plaka rin ang mga sasakyan kaya nakikipag-ugnayan sa LTO ang BOC para malaman kung paano ito nairehistro. May 15 araw ang establishmento para patunayang hindi puslit ang mga sasakyan dahil kung hindi, kukumpiskahin na ang mga ito ng customs. Sinisiyasat din ng customs kung may kaugnayan ito sa Pogo. Sabi ng nakausap naming admin staff ng dealership, wala ang kanilang amo dahil nagbakasyon. Pero hindi raw sila direktang nag-i-import ng sasakyan at tinawagan na raw ang kanilang customer para ibigay lahat ng dokumentong kailangan. Pork for All program, pinag-aaralan ng Department of Agriculture dahil sa mataas na presyo ng karneng baboy. Direktang bibili ng supply ang DA sa importers at traders para maibenta sa mas murang halaga. Pero sa kadiwa outlets at piling mga bagsakan lang daw ito ibebenta. Base sa monitoring ng DA, naglalaro sa 350 hanggang 480 pesos ang kada kilo ng karneng baboy, depende sa uri. Ayon sa agri-group na Sinag, ramdam pa rin ang epekto ng African swine fever pero sapat pa rin daw ang supply ng baboy. Kaya wala raw rason para sumampa ang presyo nito sa 400 pesos. Sisilipin ng DA kung may mga nanamantala. Pope Francis na mahigit 1 linggo nang may bronchitis, nagpapagaling sa ospital. Ayon sa Vatican, mabuti na ang lagay ng Santo Papa. Mananatili raw sa ospital ang Santo Papa hanggat kailangan dahil pinayuhan siya ng mga doktor na magpahinga. Sa isang ex-post, nagpasalamat si Pope Francis sa mga nagmamahal at nagdarasal para sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.